Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin. We thank you for this sunny day that you have provided and created for us to rejoice and be glad indeed. And we come into your presence with thanksgiving in our hearts and unto your courts with praise. Panginoon, salamat po sa bawat isang mga kapatiran na dinala mo inalalayan sa pagbarito sa lugar na ito. At inaalala din po namin ang mga kapatiran na wala at hindi nakarating. Ano man po ang kanilang kalalagayan kung sila may karamdaman at nasa banig at hindi makatayo. Alam po namin with our hearts joining together with them. Nandun po yung pagnanais nila na sila'y makarating at makasama sa pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo ngayong umaga. Sa kanila pong kalalagayan, ano po ang kanilang pangangailangan. Ikaw po ang Diyos na tagapagpagaling, and we pray that your hand will be upon the head of every one of them that are in pain. At sa lahat po ng kanilang pangangailangan, we declare that you are God, Jehovah Jireh, who provide for all their needs, maging sa kalakasan ng kanilang buong pangangatawan, upang sila'y magabayan, minsan pa na makasama namin sa pagtitipon at pagpupuri sa iyo ngayong umaga. Panginoon, salamat po sa gabay ng banal na Espiritu na siyang gumabay sa bawat isa sa amin, na nakarating na may kalakasan, may kapayapaan at may kaligayahan. Kasama namin ngayon sa pagpupuri at pagbibigay ng pagpapasalamat sa iyo sa bagong buhay, sa bagong araw at sa bagong ginawa mong araw na ito na napakaliwanag para sa amin upang kami magpasalamat at magpuri sa iyo at magbigay ng lahat ng luwalhati na nararapat namin ipagkaloob sa iyo. Salamat po sa gabay ng banal na Espiritu na siyang kikilos sa aming buhay sa panahon ng aming pagtitipon as we unite our hearts and our spirit together, declaring how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity, because that is where your blessing flows, even life forevermore. Sa lahat po ng aming mga kapatiran na narito ngayong umaga, ang kaisipan at ang puso namin ay pinubukas upang ang paggabay ng banal na Espiritu ay maunawaan namin ang salita na aming mapagsasaluhan ngayong umaga ay tumimo sa aming puso at maging buhay na kalakasan sa aming araw-araw na pagsalubong sa araw na ito at sa darating pang mga panahon. Salamat po, Panginoon, sa paggabay ng banal na Espiritu as we declare that the Spirit of the living God is upon us. And we are praying, Father, that the Holy Spirit will freely move in the hearts and lives of every one of us this very moment, na siya po ang kikilos sa aming buhay upang maunawaan namin ang lahat ng mga katotohanan na nais mo madama namin at matanggap namin at maiisap pamuhay namin. Salamat po ang mga sa iyong salita na buhay. We thank you for your word that is alive. At pinapahayag po namin na ang iyong salita na aming pagninilay-nilayan ay hindi babalik sa iyo nang walang nagawang milagro sa aming mga buhay, but it will strengthen our hearts and our faith together so that we can move freely according to your plan and purpose sa buhay ng bawat isa sa amin. And for this church that you have built for your glory and for your honor, may we give you all the glory and the praise and thanksgiving sa aming pong pagtitipon ngayong umaga. Sa iyo po lahat ang papuri at pasasalamat at luwalhati sa ginawa mo at gagawin pa sa aming mga buhay. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ito po ang aming panalangin. Amen, amen, and amen. Mahina po ang palakpak. Sa Panginoon. Pag-aaralan po natin ngayon ay urgent action. Ano po ba ang nararapat na gawain natin ngayon na importante samantalang tayo naghihintay
sa pagbabalik ng Panginoong Yesus upang tayo kanya ng kunin. Urgent action to take while waiting for the coming of the Lord Jesus Christ here on earth. Alam po natin at hindi po natin maipipikit ang ating mga mata. We cannot close our eyes to the fact that kakaiba na po ang nangyayari sa buong sanglibutan. At ito po ay naipapahayag sa Lucas 21, Luke 21, from 25 to 28, ay ating po babasahin at ating po mauunawaan ano na po ba ang nangyayari sa ating buhay at sa daigdig ng ating pinananahanan. Luke 21, 25 to 28. At ito po ay nagaganap na sa ating kapaligiran. And there shall be signs in the sun and in the moon and in the stars, and upon the earth distress of nation, where perplexity, the sea and the waves roaring, men's heart calling them for fear and for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of heaven shall be shaken. And then shall they see the Son of Man coming in the clouds with power and great glory. And when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth near. Amen, amen, amen. Ibig po sabihin, nakita na natin ang pagsisimula ng mga tanda at himala na pinapahayag sa salita ng Diyos. Ang una po nating puntos na dapat natin gawin ay tumingala sa langit. Look up, for your salvation draweth near. Kung tayo po'y nakakadanas ngayon sa ating kapaligiran ng hindi kaaya-aya, hindi po tayo doon magpo-focus. We do not focus our eyes or our lives on what is happening around the world. Kasi alam po natin na ito'y magaganap at nagaganap na. Ang pinapahayag po ng salita ng Diyos na ating binasa is to look up to heaven. Dahil darating na ang Panginoon at ang ating kaligtasan mula sa nangyayari sa ating kapaligiran ay magwawakas na. Amen! Meron po tayong blessed hope. Meron pa tayong banal na pag-asa ng kaligtasan. Kaya po kahit nakakadama tayo ngayon ng medyo mahirap o malungkot, hindi po yan ang ipo-focus sa ating buhay. Tayo po'y titingala. Dahil, sabi po sa Salmo 1:1, sa Salmo 100, Salmo 101, ay maipapahayag dito bakit tayo kailangan sa langit tumingala. I will lift up mine eyes unto the hills whence cometh my help. Tayo po'y titingala sa langit dahil sa Diyos po nanggagaling ang ating kaligtasan. Hindi po sa gobyerno ng Pilipinas o hindi po sa malalaking organisasyon dito sa mundo na gustong palitan ang mga nagaganap na kalooban ng Diyos. Tayo po'y titingala sa langit sapagkat doon natin makikita ang tunay nating kaligtasan. My help comes
cometh from the Lord who made the heavens and the earth. Pinapahayag po dito na tayo tumitingala sa langit dahil sa Diyos na nanggaling ang ating kaligtasan. Siya ang Diyos ng langit at lupa. He will not suffer thy foot to be moved. Hindi po niya tayo pababayaan ng ating mga paa ay masaktan. Behold, he that keepeth thee shall not slumber. Tandaan po natin at ating panampalatayanan na sa kabila ng kaguluhan sa mundo, ang Diyos po natin na nagmamahal sa atin ay hindi po natutulog at nakikita po niya lahat ang nagaganap sa ating mga buhay. It is a pleasure for every one of us to believe and to feel that whatever happening in this world, God's eyes are upon us. Hallelujah! Kahit po anong nangyayari, kanina po samantalang tayo nagpupuri, ay pinapaalala sa atin ng Panginoon. Ang iba nating mga kapatid na hindi nakarating, maaaring naroon sila sa karamdaman o maaaring nando sila sa pangangailangan. Sa gitna po ng nagaganap na climate change, hindi po maiiwasan ang mga ganong kalagayan. Kaya tayo po ay magpanalanginan upang tayo maging matatag. At ating pong alalahanin na ang Diyos na nagmamahal sa atin, nakikita niya ang lahat na nagaganap sa bawat isa sa atin. Wala pong nakikinig sa Kanya. Hallelujah! It is a joy for us to know that the God of heaven and on earth ay nakatingin sa atin sa lahat ng panahon. Amen! Patakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Behold, he that keepeth Israel shall not slumber nor sleep. The Lord is our keeper, the Lord is thy shield upon thy right hand. The sun shall not smite thee in the day, or the moon by night. The Lord shall preserve thee from evil, he shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy going in from time forth and forevermore. Ang Diyos po na hindi natutulog at nakakakita ng lahat na nagaganap sa ating buhay, ay pinagpapala po niya ang lahat ng ating mga kilos sa ating paglabas at sa ating pagpasok ng ating tahanan. Ano po ang ating ginagawa at saan man po tayo pumaparoon, ang kapangyarihan po ng Diyos ay sumasa atin. Magkaroon po tayo ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Dahil, ayon po sa science, ang mga tao na nagkakasakit, ang dahilan po nito ay kaguluhan ng kaisipan at mga wrong emotions, mga emosyon na hindi nararapat na nananatili sa ating katawan. Ito po ang nagbibigay sa atin ng mga karamdaman at kahinaan sa ating buhay. Ang pagtotoo po, sinasabi po ng salita ng Diyos na tayo po na Kanyang pinagpala na by faith we have peace in God. Meron po tayong kapayapaan na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin sa gitna ng kaguluhan sa mundong ito na ating nararamdaman. Yung po ang pahayag ng Romans 5:1. We have been justified by faith and we have peace with God. And we rejoice. Sa verse 2 po ay sinasabi that we rejoice. We rejoice in the hope of His glory. Tayo po ay binigyan na niya ng pananampalataya sa pamamagitan ng ating paglapit sa Kanya. We have peace with God. Hindi na po tayo kaaway ng Diyos. Sunday after Sunday po ay ating naririnig
pag-ibig ng Diyos sa atin at tayo po ay binibigyan niya ng kapayapaan, binibigyan niya tayo ng kaligayahan, binibigyan niya tayo ng kaligtasan sa lahat ng mga nagaganap sa ating buhay. So we have to hold on to that peace that surpasses all understanding upang hindi po tayo maguluhan sa ating mga nararamdaman, nararanasan sa ating kapaligiran ngayon. Dahil kung meron po tayong kapayapaan at meron tayong kasiguruhan at kaligayahan sa piling ng Diyos, alam po natin na ang pusong masayahin ay nakapagpapagaling. Ang ating pong mga kapatid na wala dito, maaaring sila ay merong higpit na pangangailangan o meron silang karamdaman. Kaya po, kahit sa ating pagtitipon ngayon, ang ating panalangin, hindi man sila nakarito dito physically, but we pray that God will speak to them wherever they are and whatever feelings they are having it right now, upang ang kapayapaan ng Diyos ay sumakanila din kahit wala sila dito at hindi natin sila kapiling. We rejoice in the hope. Tayo po'y may kaligayahan na meron tayong we have rejoiced in the faith that God will give us the glory. Ang kalwalhatian po ng Diyos ay sumasa atin, anuman po ang ating karanasan ngayon. Dahil tayo po'y nananalig sa Kanya sa ating mga araw-araw na karanasan. Siya po ang gumagabay sa atin at tayo Kanyang pinagtatagumpay. Meron po tayong kasiyahan at assurance, katiyakan na ang Kanyang tulong ay dadating sa atin because we have a mandate. Meron po tayong, habang tayo naririto sa lupa, tayo po'y pinalalakas, tayo po'y pinagpapala ng Panginoon. Dahil hindi po niya tayo babayaan na malugmok sa dusa o malugmok sa karamdaman dahil meron po tayong bahagi na dapat nating gampanan samantalang tayo naghihintay sa Panginoon. Hindi po tayo naghihintay na tahimik lamang. Tayo po'y may gagawin habang tayo naghihintay ng pagdating ng Panginoon. Dahil po, ang pagdating ng Panginoon ay nakasalalay sa pagganap natin ng ating katungkulan dito sa lupa bilang Kanyang mga hiniran. Matthew 24 verse 14, alam po natin ito. At ito ay pinahayag ng Panginoon para sa atin na gampanan. Hindi lamang po natin ito naririnig sa lahat ng panahon na pinapahayag sa atin ng ating mahal na pastor, but we have to do what God is intending for us to do while waiting for the soon coming of the Lord Jesus Christ. Matthew 24 verse 1, verse 14. And the gospel of this kingdom shall be preached in all the nations of the world for a witness unto them, and then shall the end come. Nakikita na po natin ang tanda ng malapit ng magwakas ang mundong ito. At nakasalalay po, salamat po, dahil ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ang tanda na malapit nang dumating at magbalik ang Panginoon upang tayo Kanyang sunduin. Pero meron pong kautusan na pinagkaloob ng Diyos sa atin habang tayo naririto po sa mundo na gampanan natin ang pagpapahayag ng magandang balita ng kaligtasan sa lahat ng lugar, sa lahat ng nations of the world. We have to preach the gospel of the kingdom into all the world
for a witness. And then the end come. Lahat po tayo, sabihin nga po natin, lahat tayo ay pinagkakalooban ng Panginoon. Natuparin, gampanan ang ating tungkulin bago dumating ang Panginoong Yesus na makita tayo na gumaganap ng ating tungkulin. Amen. We have to go and declare the kingdom, the gospel of the kingdom. Ang plano po ng Panginoong Ama, it is God's plan and purpose for the whole world to be saved. Ayaw po ng Panginoon at hindi po niya plano na kahit isa sa atin na binuhay niya at minahal, binigyan ng buhay dito sa mundo at pinagpapala, wala po siyang naisip na kahit isa sa atin ay mawalay sa Kanya. Kaya nga po, binibigyan tayo ng kautusan na lahat tayo na nakatanggap na ng kaligtasan dahil sa sakripisyong ginanap ng Panginoong Hesus sa Kalbaryo, tayo naman po ang magdala ng magandang balita ng kaligtasan sa lugar kung saan niya tayo binuhay at pinapadala kung kailangan tayo pumunta sa ibang lugar. Kailangan po ito'y ating maganap. Because the end will come, kahit ano pong nangyayari na sa mundo, kailangan po ay malaganap ang magandang balita ng kaligtasan sa mga tao sa ating kapaligiran. Ang parabola po, ang example, ang istorya, sa Lucas 19:12 to 13, ito po ay parable of the stewardship. Ito po ay istorya ng pagbibigay ng isang mayaman sa kanyang mga sinasakupan. Ito po yung naikwento na sa atin ng maraming ulit at atin na pong naunawaan na merong isang mayaman na paalis at siya'y pupunta sa ibang lugar upang tanggapin ang kanyang kaharian. At siya po ay tumawag ng kanyang mga kasama sa bahay, sa kanyang kaharian, at siya po ay nagbigay ng mga talento o pera o puhunan. Alam na po natin itong kwento. Yung pong binigyan ng 10, may binigyan ng 5, may binigyan ng 1. At yung pong 10 na binigyan ng talento o pera o puhunan ay ginamit niya sa matalinong kaparaanan at nang magbalik ang mayaman ay tinanong ang bawat isa. Ang 10 binigyan ng 10 pounds, sabihin natin talento, ay napadagdagan niya, nagkaroon po ng bunga na 10, yung 5 ay nakadagdag din ng 5, ngunit yung isa ay itinako lamang niya at hindi niya ginamit. At ang sabi po ng mayaman, ikaw ay tamad na katulong. At siya po'y paparusahan dahil hindi po niya ginamit, hindi po niya sinunod ang utos ng kanyang amo. Tayo pong lahat sa ating buhay ngayon, wala pong pwedeng mga tuwira na sabihin, hindi naman ako pastor, hindi naman ako evangelist, hindi ako propeta, hindi ako apostol. Tayo pong lahat ay tumanggap ng biyaya. Iisipin po natin ngayon ang mga biyaya. Bibilangin po natin ang talento, ang biyaya na ipinagkaloob na sa ating
Panginoon. At atin pong, and we will examine, we will review. Ano na po ba yung pinagkaloob ng Diyos sa akin? Nagamit po ba ito sa isang matalino at mabuting kaparaanan na nakakapagbigay puri sa Diyos? Araw-araw po ay meron tayong biyaya. Una po na biyaya na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay ang oras. Lahat po tayo sa buong mundo, pare-pareho ang oras. 24 oras, 24/7. Kahit nagkakaiba po ang time slot, pero lahat po ng tao ay tumatanggap ng 24 hours. Bawat araw. Paano po ba natin ito ginagamit? Oo, may ulan at may araw. Pero isipin po natin na ang araw at ulan ay biyaya ng Diyos. Magagamit natin ang ulan, magagamit natin ang araw for the glory of God. Sa Psalm 95 verse 2, sabi po doon, come before His presence with thanksgiving. Umulan man po o umaraw, tayo po'y dapat magpasalamat sa Diyos dahil ito ay oras. This is a time that God has given us, and how do we use it for His glory and for His honor? Kahit po umulan, kahit po umaaraw, this is a blessing from God. Tanggapin po natin na ito'y biyaya. Huwag po tayong magreklamo. Dahil ang araw po, the time, every time, is a blessing from God. Na dapat natin pasalamatan ng Diyos sa buhay na ito at sa araw na ito na pinagkaloob niya sa atin. Sabi nga po doon sa magazine, doon sa newspaper, ngayon nababasa ka ng newspaper at nababasa mo yung taong namatay. Which means to say, nakakabasa ka pa, buhay ka pa. Dapat magpasalamat ka dahil buhay ka pa, nagbabasa ka pa. Diba? We have to give thanks to God at all times. Marami pong nagre-reklamo, ay, wala na naman. Ay, ang init naman. Wala po tayong karapatan. We will give an account to God kung paano natin ginagamit ang oras natin. Sabi po sa Psalm 95, verse 2, we have to come to God. Pag-isip pa lang po natin sa umaga, tayo nagpapasalamat na dahil may gising pa tayo. Ang iba po wala ng gising. Kaya, umuulan man kung sa ating pag-gising o mainit man, we have to give thanks to God for the gising. Paano po natin ginagamit ang ating mga oras? We will give an account to God. Psalm 100 verse 4, we have to enter into His courts with praise. Ako po ay kasama sa kalipunan na nagsimula sa Iloilo kami. And alas 4 po ng madaling araw, kami po'y nagpupuri na sa Diyos. Buong Pilipinas. At yung buong Pilipinas na mga pastor na nagkakasamang magpuri sa Diyos ay umabot na po ang aming pasasalamat, umabot na po sa 272 nations in all the world. Meron na pong 272 na mga lungsod, ibang nation na sumasama sa amin na nagpupuri sa Diyos. Ako po ay inassign nila na maging in charge sa Thailand. Marami po kami, thousand, million po kami, na sama-sama nagpupuri sa Zoom. Kaya po madalas ay ako'y puyat. Dahil sumasama po ako kahit sa oras nila, sumasama ako sa pag-pray para sa kanila. Upang sa aking slot, sa lugar ko po na Lunes alas 8, Wednesday alas 8 ng gabi hanggang alas 9:30 ng gabi, ako po ang in charge
na magpanalangin sa buong Thailand. At dahil kailangan ko po ng 20 na tao na sasama-sama sa pananalangin, ako naman po ay sumasama sa pananalangin sa kanilang lugar. Kung sila nagpipray sa Malaysia, sasama naman po ako sa kanila upang manalangin sa Malaysia. Buong mundo po ay inaabot na ng panalangin ng mga Kristiyano at saya po tayo dahil hindi nagsimula sa Pilipinas. Amen! Tayo po'y tinatawag na only Christian nation in the Far East, and we are the missionary sending nations in the world. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Diyos sa Pilipinas. Tayo po ay may tungkulin na ang ating nadama, ating natanggap sa Panginoon ay ibahagi natin sa iba. Bagamat sinasabi po ni Pastor, pero huwag natin hintayin na matupad natin itong pagpapahayag ng magandang balita ng kaligtasan sa last night ng lamay. Naunawaan niyo na po ba yun? Tayong lahat ay binigyan ng karapatan ng Panginoon. Ano yung tinanggap natin kaligtasan? Ano yung pag-ibig ng Diyos na ating nadarama? Ipadama po natin sa iba. Ngunit kung hindi po natin ito nagagawa hanggang dumating ang panahon na tayo ay mawala na dito sa mundo, sabi ng ating pastor, meron pa tayong chance sa huling lamay ng ating buhay ay may magpipreach at marami maliligtas dahil sa iyo, dahil sila nakipaglamay. Pero huwag po natin hintayin yun. Bawat araw, sa amin po, dahil ang bahay namin ay nasa malapit sa kalsada, yung pong lahat ng nagdaraan doon, na ini-invite ko po na pumasok sa aming garahe. Pag pumasok po sa aming garahe, nakipagkwentuhan sa akin, ay darating na po kami sa pagbabalita ng magandang kaligtasan para sa kanya. Noong pong isang araw ay meron akong pinapasok sa garahe namin at aking na-share ng salita ng Diyos at pag-ibig ng Diyos. Salamat po! Magagawa natin lahat yan. Kahit yung nakakasakay natin sa tricycle, nakakasakay natin sa bus, sa jeep, makakausap po natin sila tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Dahil may ginagabayan ng banal na Espiritu. Doon po tayo darating. Ang una po na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay ang oras. Pare-pareho po ang ating oras. Pero paano natin ito ginagamit and how we appreciate the time na binibigay sa atin ng Panginoon, iyon po ang nagkakaiba. Pangalawa po, sabi po sa Ephesians 4:7, according to the measure of the gifts of Christ, ayon sa kaloob ng Panginoon sa atin, tayo binigyan niya ng kaloob. Ano po ba? Saan po ba tayo mahusay? Ito si kapatid, nagtitinda. Yung mga customer natin, di ba? Pwedeng kausapin. Ako po ay mahusay mamalengke. Mahilig po ako mamalengke. At ako po'y namamalengke, doon po ako bumibili sa mga tindera na walang suki. Walang kausap, walang bumibili. Kahit lanta na yung kanilang gulay, ay bibilihin ko po. Bumibili ako para makausap ko sila. Sasabihin ko, saan ba galing yung gulay mo? Ay, saan mo yan ganun? Pag nakipag-usap siya sa akin, ayun na, di ko na yung bibitawan hanggang dumating sa pag-ibig ng Diyos para sa kanila at sila'y maligtas bago matapos ang aming usapan. Marami pong kaparaanan dahil binibigyan tayo ng talento ng Panginoon, binibigyan tayo ng oras upang ang magandang balita ng kaligtasan ay ating maipahayag sa kanila. Kaya po sa amin, sa Novaliches, yung pong nagtitinda ng buko, nadala na po namin yan sa Panginoon. Yung nagrarasyon ng tubig, na-share na po namin yan. Lahat po ng basta pumara sa aming pagkarahe, isi-share na po namin ang pag-ibig ng Diyos sa kanila.
Amen. Kasi ito po yung panahon, alam natin na pinadala sila ng Panginoon para makausap natin. At binigyan niya tayo ng talento na ipahayag. Ano ba yung ating naunawaan? Ano ba? Kahit dyan 316 lang ang alam natin, kaya natin madala ang sino man na nakikipag-usap sa atin sa Panginoon. Tayo po ay binigyan. Dahil hindi po tayo bibigyan ng Diyos ng kautusan na ipahayag ang magandang balita ng kaligtasan sa lugar kung saan naroroon tayo. Dahil bago po tayo inutusan, tayo po binigyan na niya ng talento, binigyan niya tayo ng talent, binigyan niya tayo ng karapatan na ipahayag ang pahayag ng magandang balita ng kaligtasan sa Panginoon. Halimbawa po, kung tayo po'y kikilos ayon sa kalooban ng Diyos, gaano man po kahirap na sasabi ko sa inyo na ito, God will not let us receive His plan and purpose for our lives until He has equipped us thoroughly. Hindi po tayo utusan ng Diyos na kumilos at dalhin ang kanyang magandang balita ng kaligtasan hanggat hindi pa niya tayo binibigyan ng lahat ng kailangan natin upang ito'y ating maganap. Halimbawa po, naikwento ko na ito for the sake sa iba na hindi pa ito narinig. December 1989 po, nagsimula kami sa Iloilo. Doon po sa pinagdalan sa amin ay NPA-infected area. Halos maubos na po ng mga NPA na kunin ang mga tao doon at mga lalaki doon. Dahil takot po ang pulis na pumasok doon sa lugar na yon dahil marami ng NPA at mahirap pasukin yung lugar. Maglalakad ka ng 2 kilometro bago ka makarating doon. Ang sa harapan ay Guimaras, dagat. Sa gilid ay sapa. Ibig sabihin, kung susugod ang mga pulis doon, mabilis lang silang tumalon sa sapa at pumunta sa kabilang ibayo. Kaya, kahit po kami, nung kami magsimula doon ng pangaral, binalaan po kami ng pulis. Naka-red mark ito sa aming opisina, sabi ng pulis, huwag kayong pupunta dyan, delikado. Pero dahil na po kami dinala, pinagbuti po namin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos doon. Binalaan po kami ng mga NPA na kami papatayin. At dumating nga po ang panahon, kasama ko pa 2 anak, na may panahon po na mag-i-encounter ang pulis at ang NPA. Noong gabi yun, pinahayag sa akin na magkakaroon ng encounter. Ano pong ginawa ko? Nanalangin po kami at kami po'y umawit ng umawit hanggang kami makatulog. Pag nagising kami umaga na, wala pong nagparilan. Hallelujah! Kasi ang nangyari po, lumakas ang ulan. At doon po sa lugar na yun, pag umuulan, hindi po makakaandar ang sasakyan. Kasi bato-bato at saka madulas. So wala pong pulis na dumating at wala pong nangyaring enkwentro. Kahit po kami pinabalaan na kami papatayin ng mga NPA, ang nangyari po ay baliktad. Nang sila po ay pumunta sa city, sila po ay nakuha ng mga pulis at ang lugar po ay naging free. Hindi na po na natili doon ang mga NPA. At ngayon po, to make the long story short, yung pong lugar na yun, ngayon ay may 3 malaking power plant ang Lopez. Meralco po ang nakaupo na doon. At meron silang 3 malaking power plant. At yung po simbahan na napasimula namin doon, binigyan ng karapatan ng gobyerno doon sa barangay na makapagsimba doon sa kanilang hall. Amen! Hallelujah! Kahit po mahirap at delikado, alam natin na tayo ay may proteksyon sa Panginoon at hindi niya tayo pababayaan. We will triumph
always be upon us. Hallelujah! We will triumph over all the works of the enemy. Noong pong, meron pong isa pang lugar na dumanggas. Yung pong dumanggas, ay kilala din po yung parang antike na maraming lumilipad. Hindi lang po lumilipad, kundi yung pong barangay captain nila ay pinuno pa ng mga turista. At ako po ay nagturo sa isang eskwelahan ng Bible at ang pinaka-final exam ko ay dinala ko yung mga estudyante ko doon sa lugar na yun. Yun ang final exam nila. Dinala ko sila doon, 2 by 2, tayo mag-house to house. Yan. Nag-house to house po kami doon, inuna namin magpaalam sa barangay captain. Tandaan po natin yung barangay captain doon dati ay drug lord. Ito pumalit, sabi ko, para maiwas ka sa ganong kaso, dinadala namin sa iyo ang kasangkapan na makakapagligtas sa iyo mula sa hindi magandang nangyayari sa iyong barangay. At kami po, 2 by 2, kami po nag-house to house doon sa lugar na yun. Hallelujah! Kahit sinasabi nila, puno ng droga at puno ng mga lumilipad, nagkaroon po kami ng simbahan doon na naipasimula. Hallelujah! Atin pong palakpakan ng Panginoon. Nagpapakayag lamang po na kahit saan tayo dali ng Panginoon, alam natin na tayo'y mayroong proteksyon, mayroon tayong talento binigay ng Panginoon. Anong kaparaanan na madadala natin ang buong barangay para sa Panginoon? Kami po yung nilinang permiso sa barangay captain na kami mag-house to house. 4 na araw house to house upang ma-saturate namin ang buong barangay. Ayaw namin na sabihin nila na, alam niyo naman parang pupuntang langit, ba't hindi niyo sinabi sa amin? So, birthday ko po noon ng April, sa halip na ako'y mag-party, yung po ang ginawa namin celebration, 4 na araw nag-house to house po kami sa barangay at nakaipon po kami ng 200 na mga tao na tumanggap sa Panginoon. At doon po sa plaza, doon kami nagpakain ng arroz caldo. Thank you, Lord. Diba? Binibigyan tayo ng Panginoon ng oras at katalinuhan. Paano natin gagawin na maging kaaya-aya at entertaining and katanggap-tanggap ang paglapit natin sa mga barangay? Amen. So, dalawa po yan. Sa Iloilo po ay 7 yung nasimulan namin simbahan. Sa loob ng 9 years, bago ako pumunta sa Thailand, nakagawa po kami ng gawain doon ng 7. At sa mga mahihirapang lugar, hindi po sa masayang lugar, kundi ang Panginoon na nagbibigay ng kasiyahan. So, una po ay binigyan tayo ng Panginoon ng time. Lahat ng time sa atin upang tayo magpahayag ng magandang balita ng kaligtasan sa mga tao. Pangalawa po, binigyan tayo ng talino. Paano natin ipapahayag ang magandang balita ng kaligtasan sa isang tao, o sa isang grupo, o sa isang barangay, o sa eskwelahan? O kaya, katulad ko po sa Iloilo, yung mga pulubi sa gilid ng simbahan, inuupuan ko po yan. Inuupuan ko po yan, may dala akong tinapay, may dala akong kung anong pwedeng ibigay sa kanila. Tapos ipapahayag ko po sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Amen! Marami pong kaparaanan na pwede natin magawa. Dahil binibigyan tayo ng Panginoon. Pangatlo po, is God is giving us treasure. Binibigyan po niya tayo ng kakayanan na pwede natin ipamahagi sa iba. Ano po ba ang nasa kamay natin? Ano po ba yung meron tayo? Hindi po sa pagyayabang. At ngayon ko lang po na uunawaan yung aming ginawa noon. Galing po kami sa dito, Bible study,
ano ba yun? BBS. Bakasyon po. Ang anak ko, maliit pa nun, si Walton John. Pag-uwi namin sa bahay, ang bahay po namin, hindi po sa pagmamalaki, ay nasa BF Executive. Nung panahon po yun, ay milyon na yun. Kasi ang nakatira po doon, mga basketball player, mga artista, at sabi nga po nung iba, hindi daw po ako bagay doon. Sabi ko ako mga bagay doon kasi anak ako ng Diyos, sila hindi. Pero hindi nga po ako laging tumitira doon, hindi ako lagi, kasi saan-saan ako pumupunta. Pangangaral. Pumunta po kami sa Batangas, nakasimula kami ng gawain sa Batangas. Okay. Lahat po ng kaparaanan, binibigay sa atin ng Panginoon upang maipahayag ang magandang balita ng kaligtasan. At sabi po ng anak ko, kung tayo dadalhin na ng Panginoon sa langit, paano itong bahay natin maganda? Sabi ko, bayaan mong manahin ang mga satanista. Alam mo sabi ng na bata? Mama, kung ibibente natin ngayon, marami tayong natutulungan. Totoo! Kaya po nang dumating na husband ko galing sa Saudi Arabia, sabihin niyo, bakit kami may bahay na milyon, 1980s? Dahil ang asawa ko ay nagtrabaho sa Saudi Arabia 15 years. Sa simula pa lang ng pagpupunta ng mga tao sa Saudi Arabia, nandun na po siya at siya yung nagtrabaho doon ng 15 years. Kaya kami po may bahay north, south, east, west. At yun po ang pinakamaganda namin bahay. Yun pinaka-darling house namin. Nang dumating po ang husband ko, sinabi ko na pinapaayag ng Panginoon na itong bahay na ito ay benta para sa kanya. Hindi po pumayag yung husband ko. Sabi ko, ikaw bahala sumabot sa Panginoon. Pero bago po siya umalis, kinausap siya ng Panginoon, binigyan niya ako ng karapatan na ibenta ang bahay at hindi niya ako sisingilin kung saan ko ginamit. Sabi niya, ibenta mo ang bahay, gawin mo ang pinagagawa ng Panginoon sa iyo, hindi na kita hindi ko natatanungin kung sagutin niya. At naganap nga po yun upang kami ay makapag-minister, kami ay makapag-mission sa Iloilo. Yun po ang ginamit namin sa pag-mission sa Iloilo. At hindi ko po masyadong natatandaan yun o hindi ko naiisip. Pero isang beses po, ako inimbita sa isang simbahan. Ang introduction po nila sa akin, sabi niya, etong speaker natin ay teacher ko sa Bible School. Pero ang natatandaan ko sa kanya at hindi ko makakalimutan, binenta niya ang bahay niya para mag-ministry dito sa Iloilo. Naalala ko po, o nga pala no, buti alam niya. Ako nakalimutan ko na. Salamat po. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng Panginoon ng kayamanan. Hindi para itago, kundi para magamit para sa kanyang kaluwalhatian. Ano ang nasa kamay mo? Magkano nasa bangko mo? Marunong kang kumanta, marunong kang sumaya, marunong magpahayag ng salita ng Diyos. Kaya nga na yan na pwede mong gamitin upang ang mga tao na wala pa sa kapangyarihan ng Diyos ay madala sa kanyang kaharian. At dito po ako magtatapos, samantalang tayo naghihintay sa pagdadaling ng Panginoon, hindi lamang na tayo sumusunod sa kanyang kalooban, kundi kailangan tayo mamuhay na may things of Philippians 4:8. Ano po ba ang sinasabi sa Philippians 4:8? Philippians 4:8 says, na samantalang tayo naghihintay, malapit na po ito. Finally, brethren, whatsoever things are true, tinuro na po ito ni Pastor. Sa ating pong buhay, ano man po ang ating iniisip, ano man po ang ating ginagawa, ano man po ang ating pinagkakaabalahan, ito po ba ay totoo? Katotohanan.
So lahat po ng ating gagawin, lahat po ng ating isipin, lahat po ng ating paroroonan, ay ibabase po natin sa salita ng Diyos. Hindi po tayo kikilos ng sarili lang nating kalooban. Kailangan ikinukonsulta natin sa Panginoon at sa Kanyang salita. Whatever things are honest, kung tayo po ay honest, tayo po ay matapat. Alam niyo po, kung ano yung ating nasa kaisipan, ano yung ating nasa puso, ano yung nasa ating buhay, ito po'y nararamdaman ng kausap natin. Ayon po sa science, ang ating pong pag-iisip, ang ating pong nararamdaman, sa ating buhay, it radiates para pong electromagnetic field. Meron po, ang katawan po ng tao ay merong electromagnetic field. Na yung ang iniisip natin na totoo, ang ating iniisip, ating nadaramang pag-ibig. Lahat ng ating nararamdaman, emosyon natin, kaisipan, ito po ay nagraradiate, tumatama, nadarama ng ating kausap. Kaya tayo po ay buong katotohanan na nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. Wala pong tao pwedeng mag-reject kasi mararamdaman nila yung pag-ibig. Mararamdaman nila yung pag-ibig na ipinapahayag natin sa Kanya. Nararamdaman natin yung kapayapaan na nagra-reject mula sa ating kaisipan. Nararamdaman niya. Meron nga po akong nakausap na lola nung classmate ni Emmanuel. Sabi po niya, may nakikita siyang sign of the cross sa akin noon. Sabi niya, may nakikita akong liwanag sa mukha mo. Thank you, Lord. So, unbeliever pa naman yun. Bago pa lang nadala sa Panginoon. So, whatever things are true, ano po ba ang katotohanan? Ano pa po ba ang tapat? Whatsoever things are just. Ano ba yung karapat-dapat? Karapat-dapat. Ano po ba yung karapat-dapat? Madali lang yung gawin eh. Sa akin pong pagsasakay sa bus, may panahon po na yung doktor ay sobrang sukli sa akin. Ibabalik ko yung sukli kahit 2 piso lang. Meron namang ayaw akong pabayarin. So, ano po ba yung honest? Sasabihin ko pa rin sa kanya, bakit ayaw mong tanggapin yung bayad ko? Eh, may ticket ka, babayaran mo pa yan. I'm trying to be honest dun sa konduktor kasi baka bayaran pa niya ng personal niyang pera kaya pinipilit ko ibigay ang aking bayad. Whatsoever is honest, whatsoever is just, whatsoever things are pure. Ano ba yung pure sa buhay mo? Walang halong pag-iinbog, walang halong galit, walang halong basta ito ay pure na galing sa iyong puso. Whatever things are lovely, ano ang kaaya-aya, ano ang maganda, ano ang nararapat, yun po ang ating gawin. Whatsoever things are good, are of good report. If there is any virtue, ano po ba ang kaunawaan? Ano po ba ang katotohanan? Ano po ba ang karangalan? Kung tayo nagpapahayag sa ating pagkilos, sa ating pamumuhay, yun po ang dapat natin gawin habang tayo ay naghihintay